Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Init. Kaya nakapang basketball ako eh. Ha? Salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Pag-usapan na naman natin to si Sarah. Hindi ako sasawa dito. Ha? Marami kasi siyang style, no? Eto. Sara Duterte on personal trip to Australia to join rally for her father. Vice President is closest that Vice President Sara Duterte is on a personal trip overseas in Australia. In a statement, the Office of the Vice President says that Vice President Duterte will be attending a rally in Melbourne on June 22, 2025, calling for the release of her father, former President Rodrigo Duterte. The former president is currently detained before the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, over crimes against humanity he allegedly committed during his administration's war on drugs. According to the OVP, Vice President Duterte left Manila on Tuesday at midnight, June 17, and arrived in Melbourne on Wednesday morning, June 18. Prior to this trip, the Vice President was in Malaysia where she met with overseas Filipino workers. Less than a month before this, Duterte was also in the Netherlands for her birthday celebration to visit her father and to lead the stage of a protest calling for his release. Meanwhile, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, in a briefing on Friday, June 20, says that Vice President Duterte's recent consecutive foreign trips might violate her obligation to the Filipino people. Wala akong ano yan, mga friend. Walang pakialam si Duterte sa sasabihin ng Filipino people. Basta tayo importante kay Sara Duterte. Yun nga. Mga panggulo siya, no? Yun nga, napalayain yung tatay niya at kung ano-anong, hindi naman kung ano-ano dinadakdak niya sa mga rally, di ba? Iisa lang naman sasabihin ni Sara Duterte. Na yung tatay ko, kinidnap. itong gobyerno ni Marcos, atag ito, parang traidor. Pinagkalulo, yung tatay ko, sa ibang bansa. Ganun, mga ganun no? Mga ganun masasabi. Pero meron akong nakita, no? Nakakahiya, Sara at Amy, itinataboy sa Australia ng gugulo. Nangyari si Kakopi. Marami ha. 129,703 views. 6 hours ago lang to. Magaling din to si Kakopi. Idol ko to eh. Tuloy mo Kakopi. Kakopi, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, good morning po sa inyo. Yung mga taga-Australia, good morning. Except sa mga ipinagtatabuyan na si Sara Duterte at si Amy Marcos, ipinagtatabuyan sila dyan sa Australia. Nakakahiya, di ba? Oo Vice-presidente ka, senador ka, tapos plano pa lang to ha, nung plano pa lang nila pumunta dyan sa Australia. May mga human rights group na sumulat sa gobyerno ng Australia na huwag payagang makapasok itong si Inday at itong si... Mas matino siguro ang gobyerno ng Australia kaysa sa Dahig. Sa Dahig, pinabayaan. Nagsisigaw dun sa... Nagtayo pa ng Duterte Park dun sa Dahig. Diba? Mukhang mas matino ang gobyerno ng Australia kaysa dito sa Netherlands. Mga friend. Tuloy mo, Kakopi. Amy Marcos, nakakaya, di ba? Ayaw sa inyo ng mga taga-Australia. At ang masaklap pa, kaso nga Kakopi, yan naman si Sara Duterte at si Amy Marcos, mukhang hindi na marunong mahiyayan. Tuloy. Alam mo kung ano yung posibleng gawin nila? Manggugulo kasi kayo. Di ba? Maganda yung lagay namin dito sa Australia, idadamay nyo pa. Parang ganyan nangyari sa Dahig eh. Di ba? Ang tahimik ng Dahig. Nang napunta si Digong dyan, umingay. Maraming nagreklamo. Kaya pinagbawat. Sabi pa nga nakatulong pa raw si Digong sa Dahig. Pinagkakalat nila dahil marami na raw turista pumupunta ron. Tagay. Tuloy. Sila dyan sa park. Yung tinatawag nilang Duterte Park, pinagbawalan sila dyan dahil nakaka-distract sila. Di ba? Gaano kahina yung Dahig? Sa Australia, tinataboy na sila agad. Sa Dahig, nakapagtayo pa ng Duterte Park. Duterte Park is melting in the... Paborito raw ni Digong yan, yung kanta na yan. MacArthur's Park. Kaya nagtayo sa Dahig ng Duterte Park. Tuloy. Anong imahe na lang ng Pilipinas? Ang mga Pilipino, mahilig mag-rally. Ang mga Pilipino, mga reklamador. Ang mga Pilipino, ang gulo-gulo. Ang mga Pilipino, ang ginagawang imahe nitong mga Duterte nito, na ang mga Pilipino, may mga sira sa ulo.
Yan ang gusto nilang palabasin eh. Oo naman. Kakarali nila. Rally kayo ng rally dyan. Ano magagawa ng rally nyo dyan? Sa Australia. Kung sa Dahig, may nagawa ba kayo dyan? Ilang araw kayo nag-rally dyan sa Dahig? May napala ba kayo? O wala. O ngayon, nasa Australia. Si Sara Duterte, nag-personal trip pa dyan sa Australia. Pero malungkot. Diba, hindi kayo welcome pala dyan. Ito sabihin nyo, si Coffee gumagawa na naman ng issue. O yan. Yung sabi ng issue, hindi ko yung gawa-gawa. Bakit ako gagawa ng issue? Ano mapapala ko sa paggawa ng issue? So, headline, nasa balita. Sara trip to Australia spawns concern from Filipino rights defenders there. Naging problemado pa talaga yung mga Pilipino dyan sa Australia. Kasi posible daw po magdulot yan. May term sila dyan eh. Ito po, distressing many. Ito po ay direct threat sa social harmony. Oy, grabe ha. Direct threat to social harmony. In short, tahimik kami dito, guguluhin nyo. Sisirain nyo yung harmony dyan sa Australia. Uy, maghulos daily kayo, magising kayo. Huwag kayo manggulo, oy. Nandamay pa kayo. Dito sa Pilipinas nagagawa ninyo yan. Bastusin nyo ang presidente, kung sino-sino ang bastusin ninyo. Pero, dinala nyo pa yung pangit yung ugali dyan sa Australia. Ang masaklap, suportado pa ni Sara Duterte. Sino nakakahiya dyan? Hindi lang kayo. Tayong lahat, mga Pilipino nakakahiya dyan. Vice President Sara Duterte is currently in Melbourne, Australia for a personal trip and will join Filipinos there this weekend for a rally for former President Rodrigo Duterte. Hindi niya na Diyan natin makikita yan, Kakopi. Kung gaano kung sino mas maraming tanga dyan. Kung sa Dahig ng mga Pilipino o dyan sa Australia, baka mas maraming tanga dyan, no? Bukas yata yan, linggo eh. Tuloy. Gawa yung tungkulin niya, di ba? Panay absent na yan. Personal trip daw yan. Okay, walang gastos daw ang gobyerno. Sabi niyo, walang gastos. Yung entourage niyan, yung security niyan, hindi ba pinapasahod ng gobyerno yan? Alam naman, pumunta siya dyan mag-isa. Siyempre, karay-karay niya yung mga staff niya. Karay-karay niya yung mga photographer niya. Karay-karay niya yung mga aid niya. Yung security details niya. Sino nagpapasahod sa mga yan? Si Sara Duterte ba nagpapasahod sa mga yan? Gobyerno nagpapasahod sa mga yan. Paano nyo walang gastos yan? Kahit personal trip yan, siguro pamasahe. Siya yun. Ang problema dyan, Kakopi, wala bang magawa itong gobyerno ni Marcos sa mga pinagagawa niyang mga yan? No? Masahe dyan, pero the rest, expenses, may sagot din po ang gobyerno dyan. Siya mismo eh. Personal trip yan eh. Hindi. Kasi, di ba, meron tayong sa mga fake news peddler, di ba? Yung ginagawa ni Sara Duterte, fake news yan eh. Di ba? Hindi ba siya sakop? May immunity, meron ba silang immunity sa papalaganap ng fake news? Sa buong mundo, pumupunta pa ron para magdadaldal lang, nakidindap yung tatay niya. Yan, iisa lang naman ang niya, mga friend. Ni Sara Duterte. Iisa lang naman ang format ng kanyang pinagdadaldal. Na yung tatay niya, kinidnap, itong gobyerno ni Marcos, kurap, mga ganun lahat ang pinagsasabi niya. Para bang, kaya kami pinopolitical persecution kami, kasi nga kami magiging presidente ng impyerno, di ba? Mga ganyan yan eh. Wala namang ibang lingwahe. Tuyatin. Hindi naman siya absinan sa trabaho niya, hindi naman siya dededaktan, hindi naman siya babawasan ng sahod niya. Di ba? Pasahod pa rin siya ng gobyerno kahit personal trip yan. Buti sana kung Sabado, Linggo. Sige, day off. Pero, kung vice-presidente ka, hindi ka nagtatrabaho, sumasahod ka pa rin. Hindi ka naman dinididaktan yan. Hindi ka naman binabawasan sa sahod yan eh. Anyway, sige. Nandiyan siya to join Filipinos there this weekend for a rally for former President Rodrigo Duterte. Ano mapapala ng kakarali nyo dyan? Ba't sa Australia pa? Bakit? Pag nag-rally ba kayo dyan, pakakawalan si Digong? Diba? Maging tayo dito, strategic tayo dito. Digong, kung magkilos protesta kayo dyan sa Australia, kayo ang i-consider ng ICC? O sige, basura natin itong kaso na to kasi yung mga Pilipino dyan sa Australia nag-rally. Nagpunta pa mismo si Sara Duterte. Hindi yan ang batayan kung paano siya lalabas. In fact, napatunayan nyo na yan dyan sa Dahig. Kahit ilang araw kayo mag-rally dyan, nagbago ba ang desisyon ng ICC?
In fact, binasura pa nga yung mga request ninyo, yung mga petition ninyo. Malinaw na walang kwenta yung rally-rally nyo na yan. In fact, yun, makakasira pa kayo sa social harmony. But a group of Filipino rights defenders in Australia, the Vice President's arrival in the country, including her planned appearance at the rally in Melbourne on Sunday, bukas pala yan ka-coffee, Philippine time, is distressing for many. Biruin mo, distressing for many. Yung pagbisita ni Sara Duterte. Masakit sa ulo para sa maraming Pilipino ang pagbisita ni Sara Duterte dyan. Distressing for many in their community and a direct threat to social harmony dyan po sa Australia. Nakakahiya yan ha. Sabihan ka na yung Ang problema dyan, ka-copy mga friend. Nananalo, number 1 pa nga yung mga miyembro niyan eh. Si Malakupit, ay Malakupit Malasakit. Si Bato na malapit na rin. Ang tagal naman nung warrant of arrest ni Bato, no? Tsaka nung mga sinasabing siyam na nakalista pa na i-issue ng warrant of arrest ng ICC. Hindi kaya natakot na rin yung ICC. Tapos ngayon may interim release pa. Yan, tuloy. Tayo dito, direct threat yan sa social harmony o makasisira sa kaayusan ng Australia. The OVP told reporters on Friday, June 20, that Duterte has been in Australia since Wednesday pa pala, saying she is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne. Oy, bakasyon grande pala ito, Puta, Free Duterte Now, puta. Tangina mo nga to. Ano yan? No? Anong kabaliwan yan? Kaya kung minsan, tama yung sabi niyan. Sa bagay, wala naman ang magsasabing matinupi ito. Si Sara, maliban na nga yung mga zombie niya. No? Kasama si Amy. Ano ba masasabi niyo kay Amy? Normal pa ba yun? May sira na rin sa ulo yata. Di ba? Kaya pa, same feather, flock together. Ganun na lang yung mga... Bukas, linggo, malalaman natin kung anong kakalabasan yung kung marami pa rin pwedeng tapalan ng pera dyan sa Australia. Alam niyo sa totoo lang mga friend, wala ka na sa gustong pag-iisip kung naniniwala ka pa rin dito sa mga to. Sa totoo lang. Hindi may paliwanag nga kung paano yung ninakaw na pera, ganito lang. Ang gulo, mga friend. At mayroong mga napanood kanina tungkol dito sa sasampa na kaso dito sa ombudsman, mga ganito na mukhang scripted, mga ganyan, kila vlogcaster, tsaka Coach Jarrett ba yun? Na baka ganito, baka ganon, dismissin daw nito si Martires, yung isasampang kaso doon. Paano didismissin yung ganyang klaseng kaso sa ombudsman? Diyos ko naman, katakot-takot na yan. Anong klaseng, ewan ko, pinamumugaran na ho talaga yata ng masama espiritu tong gobyerno ni Marcos. Pero yun nga, parang wala siya magawa. Ito pa, pakinggan natin to. PDP laban, maagang naghahanda para sa 2028 election. Putang. Sino ngayon na sugapa sa pwesto? Tuloy. Ang masipag, tila ganyan na ilalarawan na ang taktika ng PDP laban. Hindi pa man kasi nakakaupo ang mga nanalong opisyal sa midterm polls, pinaghahandaan na raw ng partido ang 2028. Putang. Hindi pa nakakaupo yung mga kampon niya, pinaghahandaan na yung 2028 na election. Para baga sigurado nga na talagang ito si Sara Duterte. Nakalaya pa at makakalaya pa itong mga Duterte. Di ba? Puta, crimes against humanity ang kaso, nandun na sa dahig. Si Sara Duterte naman, plunder. Naghahanda pa sa 2028, natatakbo siyang presidente. Puta na. Hindi ko na alam. Paulit-ulit, naku, bongbong. Mata mo lang ang walang latay. Elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
2028 starts now. Kailangan nila Si Idol, Llamas, i-harness yung kanilang mga victory dito sa midterm. Early bird ang PDP laban pagdating sa 2028 presidential polls. Nagdaos sila ng strategic planning seminar nitong nakaraang linggo sa HQ nila sa Maynila. Hindi pa man nakakaupo ang mga lokal na opisyal matapos ang midterm polls. May mga plano na silang balak ikasa para sa susunod na national elections. Sabi ni political analyst Ronald Llamas, kailangan talaga nila itong gawin, lalo na't humaharap ngayon sa major battles ang mga Duterte. Ang habol nila in the immediate ay gawing early lame duck president si PBBM para yung base ni PBBM, lalo na sa mga local, ay mag-gravitate papunta sa kanila. Nakabinbin ngayon ang impeachment trial ni VP Sara habang nag-request na for interim release ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Chairman din ng partido ang dating Pangulo. Kabilang sa mga dumalo ang mga bigatin sa politika, gaya ni na political strategist Malu Tequia at Paul Dominguez. Nasa lagpas 3 dekada na ang government experience ni Tequia at kilala siya sa mga political analysis at campaign strategies niya. Sa isang Facebook post tungkol sa event, nagpahiwatig siya sa hashtags na they're building a strong political brand at sinabi pa nitong they deconstructed May 2025. Si Dominguez naman, kapatid ni former Finance Secretary Carlos Dominguez. Kilala siya sa public service and development, lalo na sa Mindanao region, at ngayon isa siyang political advisor. Very politically astute yan, no? Kaya very compelling na kalaban yan sa 2028 ng mga Marcos at ng mga Pink. Quiet pero influential daw kung umalalay si Dominguez sa mga politiko. Gaya ng bagong halal na Cebu Governor na si Pambari 4 na tinalo sa isang landslide si Gwen Garcia. Present din sa event sina dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Labor Secretary Silvestre Bello III na parehong PDP laban leaders. Tinalakay doon ang coalition building, timeline mapping. Alam niyo itong mga miyembro nito, itong padapa na to, talagang kung hindi lang bumabaha ang pera ditong padapa na to, iiwan sila nito. Pera-pera lang din itong mga to eh. Oo. Kaya, at hindi basta pera yan, para makakuha mo yung mga ganyan. Sabi nga, mga laon, kumbaga, di ba? Pero anyway, yun nga. Kailangan, kung hindi maraming ano to eh. Sara Duterte, malamang sa matanggal, si Bato, madadamputin, mga ganon. Si Digong nadampot eh, ba't si Bato hindi madadampot? Aber, ha? Pag nakatakbo, ito na lang to mga friend. Pag ito'y buo ito sa 2028, itong padapa na ito, buo pa, mahina ho itong gobyerno ni Marcos. Tama si Digong, weak leader siya. Para sa akin yan. 3 taon pa ho kasi, di ba? Para mag 2028. Nagpaplano na itong mga sugapa sa pwesto. Kumbaga sa nag-aanuhan na, pumuposisyonan na. Hindi na nagtatrabaho eh. Hindi pa nga nauupo, di ba? Pumuposisyon na sa 2028, di ba? Gano'n ka katitibay. Ay, nako. Mga butante naman. Mag-isip po kayo. Yung 1,000 yung pinamimigay sa inyo eh. Buong Pilipinas ay ibinebenta nyo, sa totoo lang. Tuloy. Buti sana kung matino itong politiko na ito eh. Di ba? Tingnan mga kaso, plunder. Grabe. Tuloy. At mga inaasahang output mula sa mga opisyal ng partido. Tingin ni Llamas, balak i-target ng PDP ang usual attacks nila. Una, ang laban sa krimen, food inflation at corruption, lalo na sa national budget. 5 Duterte-leaning candidate. Yun ang gagamitin nila eh, di ba? Yung kapalpakan nitong gobyerno ni Marcos, yung mga hindi yung food inflation, whatsoever. Puta na, bakit? Matino ba yung gobyerno ni Duterte? Buti nga din sa gobyerno ni Marcos, walang napapatay. Ha? Ewan ko. Tuloy.
ang nanalo sa senatorial race. Nandyan sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Panalo rin ang dalawang pambato ni VP Sara na sina Camille Villar at Amy Marcos. Sabi ni Llamas, ilalaban talaga ng kampo na wag nang makarating sa 20th Congress ang impeachment. Una na kasing binalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara. At wala pang katiyakan kung sasaluhin ito ng next Congress. Sakaling maakwit ang bise, di pa raw tapos ang laban ng mga Duterte. Yung criminal cases, sinimulan na nila. May case na sa grave threats. Di ba? Na-file yan last year. May pending case ngayon sa DOJ tungkol sa di umano'y kill plot ni VP Sara laban sa first couple at House Speaker. Pinasasagot na rin siya ng Ombudsman kaugnay ng reklamo ng House members tungkol sa confidential funds ng OVP. Sinisikap ng Bilyonaryo News Channel kuna ng pahayag si PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi tungkol sa mga plano ng partido. Una ng pansamantalang bumaba sa pwesto bilang PDP Laban President si Senator Robin Padilla para makapag-focus siya sa pagiging legislator. Hahaligi muna sa posisyon. Di mo, ba't ka pa bubaba? Magiging legislator ka pa. Legislator ba? Legislator. Kala ko, legislator. Ang youngest son ni FPRRD na si outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Wala pa mang tiyak na standard bearers ang PDP para sa 2028 pero pagtitiyak ni Llamas, magiging strong fight ito para sa mga Duterte. Para sa agenda, Hanet. Ewan ko kung magiging strong fight pa yan. Sa baho na yan, strong pa rin. Bagay, wala kang magawa, di ba? Maski na bahong-baho na, tagang tao, hindi wala kang mangyayari. Bonoboto, di ba? Oo. Balik tayo dito sa tinataboy ng mga Pilipino sa Australia. Makikita ko natin yan bukas, mga friend. Kung totoo yan, no? Pero sa akin, kung nung Wednesday pa si Sara Duterte doon, meron ng coordinator yan na umiikot na roon na naghahanap ng mga Pilipinong natawag nating pwedeng supalpalan ng pera para sumama sa kanila at magsisigaw ng Duterte, Duterte. Ganun o yan. Mga pre. Talagang, ay, nako. Paulit-ulit, no? His Excellency, tapusin mo na to bago dumating ang 2028. Huwag mo nang papormahin to. Oo. Wala na. Pinapanood ko si Atty. Claire Castro. Bagay, marami na talagang naniniwala. Oo. Pero, sa dami ng pera nito, mga to. Oo. Pero wala na yatang naniniwala talaga. Oo. Maliban lang yung iba-ibang tatanga-tanga. Milyon butuan eh. Oo, pero, Nakaya mo si Bongo nanalo ba? Number 1. Si Mr. Malakupit. Ay, Malakupit, Malasakit. Nakamputa. Si Bato na arkitekto ng EGK. Number 3. Malungkot, mga boss. Oo. Ano nangyayari sa bansa? No? Tapos si Atty. Luke Espiritu, Heidi Mendoza, natatalo. Tangina. Ang gagandang niyan, oh. Lord. Marami pang iba dyan na matitinong politiko. Ang naiboboto talaga, mga bugok no? Sa totoo lang, no? Napanood ko si Atty. Claire kahapon, tinapik niya to si Erwin Tulfo. Kaya itsura ka na Senado. Pag nandun na si Tulfo, si Bato, si Bongo, si Kimo, Lito Lapid, putang ina yan. Tangin ng Senado, no? Dapat talaga tanggalin yan, sa totoo lang. Oo, wala. Takay mo kagaya ngayon nangyayari yan, no? Tignan mo, mga friend. 18. 18 ba? 16. Abogado ni Sara Duterte plus yung mga abogado niya sa Senado. Pero yun nga, paulit-ulit, mga boss. Pag hindi gumalaw ang taong bayan, ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas at pinabayaan lang nila na ma-acquit si Sara, ay, ang tawag dito,
hugong biyahero na tayo. Maghanap tayo ibang content. Pag na-quit yan, ha, at walang ginawa tong, hindi ho pwede rally-rally ganyan. Sa kakapal ng mga mukha niyan, wala ho yan. Kailangan, kapag kagaya nung ginawa kay Marcos Sr. at saka kay Erap Estrada. Kung sa Supreme Court, mga desisyon ganito, papayag ang taong bayan. Ewan. Hindi ko na ako alam. Pati yung mga ano ni Sara Duterte, kinasuhan na rin daw sa ombudsman. Plunder din. Yung mga kasabwat niya sa pagkulimbat doon sa 612 million na pera ni Juan de la Cruz. Dasal. Talagang ganun lang. Pero yun na. Okay. Yun na, aabangan natin. Pero sa sitwasyon ngayon, sa totoo lang, ano pa rin eh. Pero ang tao talaga sa totoo lang, nakaano na eh. Pati mga kaparian eh, nakaano na. Talagang, kumbaga sa bomba, no? Yung magsisindi na lang ho ng mitya, sasabog na ang kulang. Yung magsisindi ng mitya. Ganun po yan. Magkulam na tayo mga boss. Ang ano lang talaga mga friend, akalain mo, no? Nakakapagsalita itong si Sara Duterte na kung ano-ano, no? Na may nakikinig pa rin tao, no? Saan ka nakakita po tayo? Spare tire ka, pinapapatay mo yung Pangulo para ikaw lang ang pumalit. Ganun. Yun ang nangyayari. Talagang gigil na siya. Pero, di ba? Ano rason yan? Si Bongbong Marcos nun 125 million. 250 million hinihingi niya. Binigyan siya 125. 11 days, inubos. Tapos, gusto ko madatnan yung anak ko, nagising pa. Gamitin mo yung helicopter. Lahat no? Tapos, nung hindi niya na makuha yung mga gusto niya, ayan na. Putang ina mo na. Papapatay kita. Magkulam tayo. Ay, nako. Grabe, no, mga friend. Pero, Duterte, sabi ng mga zombie. Jose Rito Mabait, shout out. David Alvin Mendoza, shout out. Rico Bakay, shout out. Yes, nakakapanghinayang yung mga senador na abogado na matatalino at matapang ang may prinsipyo. Wala mga bubutante. Yun nga Michelle Edwin, my friend, shout out ha, Mike. Good morning, Karox and Warrior and mga kawarriors. Good evening din dyan sa atin. David Alvin Mendoza, shout out. Kanina nga pala, nanood ako, interview si Heidi Mendoza tsaka si Luke Espiritu. Napanood ko, oo. Million din pala nakuha nilang boto. Si Heidi Mendoza, proud pa rin siya dahil yun nga, ang nakuha niyang boto, 8 million plus. Wala naman siyang basta wala siyang, kumbaga sa wala siyang resources para tumakbo senador. Parang blind throw lang sa kanya. Pero ibig sabihin, mga friend, maski pa paano, meron pa ring matitinong Pilipino maski na kukonti. So, masakit man. Mas marami pa rin yung tanga. Oo, no? Mas marami pa rin yung tanga. Sa totoo lang. Putang ina. Dama yung matino no? Sabi ni David, Karox, sayang na sayang nga po yan si Atty. Luke Espiritu para sa Senado. Ang tingin ko po kasi ay kulang lang po sa exposure si Atty. Luke. Sana po mabigyan siya ng posisyon sa gobyerno para magkaroon ng malaking exposure kagaya ni Atty. Claire Castro. Problema kung tatanggapin ni Atty. Luke. Diba? Iba yan David Dulito. Pero malabo pong mabigyan ng posisyon si Atty. Luke sa administrasyon ni BBM. Kasi nga po, pro-labor siya. Baka po sakali sa susunod na administrasyon. Tsaka yun nga. Baka hindi tanggapin. Kung bibigyan man. Matindi ang yun Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Ay nako, Sir Rox. Ano pa ba ang aasahan sa mga bubutante ngayon?
Yung mga nanalo nga dyan, na number 1 at Bongo Bato, tapos itong si Marcoleta, tawan-tawa si Elizabeth, ito si Babalina Aimee, kakatawa na nga Senado ngayon, wala na talagang kahihiyan ng mga, at walang, ma, bati ka sa mga subscriber ko, pakita ka naman, maiyain mo yan, pumasok yun, lumabas na, ngumiti lang naman, tuloy natin kay Elizabeth. Wala na talagang kahihiyan at walang utak na senador na nanalo dyan. Pinakawalang kwenta talaga. Kaya dapat lang itong mga bubutante na bumoto sa mga yan, wala din silang mga utak. FPJ, shout out. Mga tangang bubutante, problema ng matinong Pilipino. Mas gusto sa presidente ng impyerno at tatay na nagbabalahura sa Diyos. Kakapal na mukha, pupunta ko saan bansa para pigsisigaw lang yung gaga na pre-Duterte now. Tangin na yun. Klaseng katangahan niyang kabaliwan. Putangin na. Papamura kayo. Elizabeth Iscaro ulit. Pinipili talagang pigilan nila ang trial dyan sa impeachment ni Sara. Totoo, delaying tactics yan. Halatado na ayaw nilang matuloy yan. Kasi dyan magkakabukingan ang mga nakatago nitong yaman at pandarambong sa kaban ng bayan. At pag-threat nito sa pamilya Marcos. Wow! Yan ba ang vice-presidente? Wow ha! Duterteng dugo yan, Xerox. Dugo ata ito ng demonyo o ni Satanas. Ay, mali. Dugo ng Diablo. Tawa-tawa si Elizabeth doon. FPJ ulit o. Hahatol. Mga kasabot, mga alipin, pinakakain ng pera, kokontra sa presidente ng impyerno. Malabo pa sa sabaw ng puset. Galit na si FPJ. Chupista Bunaaw. Magandang gabi po, kuya, sa pamilya mo pong mahal at sa mga kawarriors. Pareho tayo, kuya. Binoto ko rin siya Tony Luke Espiritu. Sayang lang din po. Hindi siya nanalo. Ako hindi ko kikumpleto yung 12. Hindi. Yung boboto. Hindi. Ilan lang binoto ko yan. Si Pangilinan. Si Bam Aquino. Luke Espiritu. Ito. Si Heidi Mendoza. Yan mga Bunyog, yun lang. Tsaka yung Bunyog. Senador candidate ng Bunyog. Yun. Wala akong binotong Wala akong binoto dyan sa mga... Meron ba akong binoto? Wala eh. Wala akong maisip na binoto ko dyan sa lineup ni Marcos eh. Esma Kise, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Totoo ka po. Di na sayang ang boto natin kay Atty. Luke Espiritu. Di talaga nakita ng mga botante kung ano ang maitutulong ng isang Luke Espiritu sa bansa natin. Hope for the best na lang po sa 2028. God bless you po, Sir Rox. God bless, Esma Kise. Manolita Santos, shout out. One of the best, admirable and intelligent senator, Atty. Luke Espiritu. I salute you, sir. Diba? Chupista Bunaaw. Alam mo, kung si PBBM yan, diyan siya kumuha ng mga ilalagay niya sa pwesto sa itong 3 taon na to, na natitira pa sa kanya. Yan ang makakatulong sa kanya ng malaki. Yan sila Atty. Luke Espiritu, Heidi Mendoza. Bigyan niya ng pwesto. Seryoso. Wala eh. Cielo Magno, katino-tino, nasibak ko. Pag matino, sinisibak. Norms B, shout out. Correct, sir. Sayang, Atty. Luke. Chupista Bunao ulit. Ay, nako. Pwede bang di nila maintindihan ang forthwith lahat ng pagdidelay na para di mabunyag ang mga lokohan ng reyna ng impyerno? Totoo yan, Chupista. David Ali Mendoza, sumagot to. Naintindihan naman po nila ang forthwith. Lamang ay mas malakas ang tawag na salapi sa mga senador kagaya ni SP. Kaya iniiba nila ang ibig sabihin po niyon. Totoo yan, David. 3J show po. Forthwith pero ang dinig kasi ni Cheese pork with ketchup. Patawa ka na naman. Ikaw talaga. Kaya natin baya shout out
Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Sayang, hindi pa siguro panahon para kay Atty. Luke kumpara kina Kalbo, Bongo, Robin Bigote, Padilla, marami pang mga hunghang na sinatong ewan. Mainit na ulo ni Librado. Puta yan. Taki mo si Kimo, puta. Yan, alam nyo, hindi yung istorya na ho yan. Hindi makakalimutan niya, Kimo. Number 1. Putang ina, walang ka. Sabi nga ni Atty. Luke Espiritu, nakatatlong taon na rin si Kimo. At least, na yung madadagdag. Marunong na raw siyang mag-I move. Tangin lang yan. Ay, nako Lord, salamat at napunta ako rito sa YouTube na to. Maski ko konti subscriber ko, masaya ako Lord. Totoo. Here Jaser. Ang daming politiko na deserve manalo. Katulad niyan si Atty. Luke Espiritu. Pero ang nananalo, yung mga politikong may hangin sa ulo. So, ito, biyerno na to. Ay, nako. Ngayon lang nangyari yan sa Senado na ang Senate President ay si Cheese. Senate President ay si Cheese. Senator Cheese Escudero. Ayan. Maribik Ninalga, shout out. Paano ko ni Luke walang takot at may sense, may magbana? Totoo. Renato Pormilisa, shout out. Binoto ko rin si Luke. Ben Sherman sa Peta, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Sabi ni Tia Deli. Sir Rox, iisa lang po ang hinuhukay at pinupunto ng mga kagimbal-gimbal na kaganapan sa ating kalunos-lunos na bayan. Isinusukan na pong unti-unti ng mga kawatan ang lahat po ng kanilang mga hinarbat at ninakaw sa kaban ng bayan. Bye, mantaki mo Sir Rox, para lang po silang sumasalok ng kwarta sa balon na milyon-milyon. Bye. Hani po talaga sa lintik, ano po. Akala ko pa mahirap lang po sila at simple lang po. At wala ang pamasahe si Ingkong sa aeroplano, di ba? Pero talaga pong ang tadhana ay sadyang joker. At mas madalas po malupit kapag ikaw po nahagupit ano po. Yung akala mo you're the queen and untouchable. Lahat ng kumpas ng daliri mo ang siyang dapat masunod, pero game is over na po. Semplang at puro sablay na po ang mga ganap ngayon, Madam Topak. Revenge is sweet and it's payback time. Kung ako sa'yo, tantanan mo na yung mga paepal mong biyahe. Sukang-suka na sa'yo ang buong mundo. Sa halip na magtrabaho ka, kung ano-anong pang-uuto ang ginagawa mong visit ka. Puro pa meeting at parali. Sino sa palagay mo, Aber, ang maniniwala pa at luluhod sa'yo na pinutukan ka ng lintik na yawa ka, ha? O di syempre pa, yung mga tulad mo ring buwang ang utak. Malulupit ang mga sayad, sa dami ng kaso na haharapin yan, Sir Rox, ubos lalos ang pinagputahan. Yun daw perang galing sa bula, sa bula din mawawala. Bayad pa more, o diba Sir Rox? Walang paglagyan sa dami ng pera, wala ding paglagyan ang dami ng kaso. Pag yan po, Sir Rox, nakawala pa, pati ang kanyang mga kampon, sa bibigat ng mga kasong isinampa, talaga pong kasumpa-sumpang earth meron na po tayo, Sir Rox. Sinabi mo pati Adeli ka, ha? And I'm sure, hindi na po makapagpatulog yung si Madam Sayad, palagi nang may kabog sa utak at nginig ng lubot. Marami-raming aliwan comics po, Sir Rox, ang mga kaabang-abang nabanata sa ating pong susubaybayan. Kaya po, kaya payo ko po kay Madam, matulog ng mahimbing. Malay mo bukas, di ka na rin magising, ha? Anong aliwan? Hiwaga pa, pre, na Hiwaga comics, ha, putan. Pag itong si Sarah, nakalusot talaga ito, putang na. Yan ang Hiwaga comics, ha?
Ayan na. Temari Bernardo, shoutout. Tama, sayang si Atty. Luke. Paano kayang nanalo si Bongo, Bato, Amy, Camille at Marcoleta? Di kaya totoo yung aligasyon meron ng mga pangalang naka-install bago pa man ang botohan at pinondohan ng China at di lang nila kinaya ang mga bumoto kina Sen Bam Aquino. Kaya di nila natalo. Beringo Pinyon, shout out. Kami mag-anak, binoto namin si Luke Espiritu, sabi niya. Teresita Guzman, shout out. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, pareho tayo. Kandidato ko din si Luke Espiritu sa pagkasenador. Talagang karamihan ng botante, bobo. Kaya lahat tayo apektado. Utang ratio, utang na. Wala puta. Ganun na ba? Ang ng Pilipino? Isang matino, 10 tanga? Ganun na ba ratio? Pero pwede, no? Sa dami kasi na ang puta. Ay, bongbong. Susan de la Cruz, shout out. Yes, Karox, one of the best talaga si Atty. Luke Espiritu. Nakakahinayang at nasayang. Ito. Mary Lebron, shout out. Victor Mersa, shout out. Humihiling pa nga ng budget na mahigit 700 million para sa OBP. Ganun kakapal. Puta na. Titigil niya na raw yung putang ina yun. Mga pakimkim sa mga napatay, mga namatayan, feeding program, kung ano, dahil kulang na raw yung binibigay sa kanyang pera na budget. Na kaya. Yolanda Reyes, shout out. Huliin agad si Sara. Sumagot si 3J Show. Palagay ko, kaya kunwari ayaw ni BBM ng impeachment kasi makakasuhan din naman ng plunder si Sara sa ombudsman. Kaya, alin man sa dalawa, ito ay magmaterialize, okay na kay PBBM. Yun nga di ba? Dapat doon talaga, kaso nga, hindi niya uman sa ombudsman, kasi nga si Martires, appointed ni Digong, Bong Tupas, shout out. Yes, binoto ko si Luke at si Heidi. Sana wag kayong magsawa sa pangkandidato muli. Sana see you sa 2028 ulit. Maricel Chin, shout out. Tama po kayo, sir. Magaling talaga si Atty. Luke. Nanghihinayang din po ako. Atty. Luke, go, go, go lang po. Di ba? Marilu Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Yes nga po, tay. Nawa mamulat ang ating mga kababayan na isa siya sa malaking maitutulong sa pagbabago ng ating bansa. Nawa maluklok na siya sa 2028 kasama din si Ma'am Heidi Mendoza. God bless po. God bless Marilu Castro. Si Marilu ulit to. Halata nga po sa boses mo, tay, napagod kayo. Akala ko nga po natulog na kayo habang nagbablog kagabi. Ikaw naman. Malo ulit to. Anyway, may naghihintay po na blessing yung sacrifice niyo dasal sa ating Poong Jesus Nazareno. Oo naman, friend. Hindi mo ba alam yan ang aking doktor? Yan ang aking abogado. Hindi ako nagyayabang. Pero, hindi pa ako nabigo dyan. Kaya lang, yun nga, saka lang ako talaga lumalapit pag yung hindi na ho kaya ng kumbaga, my back is against the wall, wala na ako matrasan, kundi. Pero sa gabi-gabi, hindi. Parati ko lang sasabi, layo niyo po kami sa anumang sakit at kapahamakan. Yun lang naman. Diba? Layo niyo ako sa tukso. Kuminsan kami ni Kalatni. Pero natutokso ka pa ba Kalatni? Paril pa si Rol ito. Nakakahabag po ang iyak ng kamag-anak ng mga nawawalan sa bungero. May pattern po sa ginawa nila Marutabato. Nilalagyan ng sako sa buhangin bago itapon sa Taal Lake. Di po kaya nag-aalboroto ang Taal Lake sa karumaldumal na ginawa ng mga taong walang kalaban sa mga taong walang kalaban-laban.
3J Siopo. Ay, 3J Siopo. Happy birthday kay Cheska, ha? Oo. Nakita ko sa Facebook ba yun? Oo, birthday yata niya. Happy birthday, Cheska. 3J Siopo ulit, oh. Sir Rox, tungkol uli kay Harry Roque. Sabi nga, come and get me. Sagot naman ni Atty. Claire Caso, just wait and see. Meaning, whether he like it or not, huhulihin siya o kaya ipadideport siya. Super yabang naman kasi si Harry. Sabihin nating matalino siya pero siya ay isang fugitive. And the law is running after him na wala naman siyang matatakbuhan. Sa palagay ko, Sir Rox, baka next month mahuli na siya o di kaya ma-deport na. Sa palagay ko may hirapan. PJ Shop ulit. Atty. Espiritu is good. Kaya lang mas gusto ng taong bayan ang kurap, bastos tulad ni Kimo, Bato, Bongo at iba pa. Siya nga pala, Sir Rox. Kaya naman nanalo si Digong sa Davao. Natural. Tinakot niya ang mga barangay tanod na pag hindi sila binoto ay ng mga tao ay lagot sila kay Digong. Anong barangay tanod? Yung mga barangay captain kamo. Kaya naman ang mga barangay tinakot din ng mga butante pag di nila binoto si Digong. Alam niyo naman mangyayari. Kaya kita mo naman si Pulong. Nabidyohan pa lahat-lahat. Siya pa itong may ganang manakot sa ng butante. Di ba sabi niya, o ayan, nakita niyo yung video, bahala kayo kung boboto pa niyo, kundi may himig pang pagbabanta. So, yun nga. Pre-JCP yan. Kaya yung, ano na yan, dapat yan, igaya sa ano yan. Ano yung pinabomba ni Digong? Marawi. Dapat yung, ano na yan, para, nandyan mga terorista sa totoo Oo. Nandun sa Kingdom. Pre-JC ulit. O, Sir Rox, mag-retire na pala si Martires, di ba? Paano yan? Sino ang puprotekta kay Sara sa ombudsman? Plunder ang kaso niya. Pati 9 alipores niya na nagtatago na ba yung Sulaika? Di mo alam. Baka bago bumaba yan kaya sige, dito kaso niya para i-dismiss ko yan bago ako bumaba. Sana naman, Martires, bago ka pa pumarap sa buhay sa kung naniniwala ka sa Diyos, gumawa ka ng matino bago ka pa mawala sa mundo. PJ Show po ito. Sabi ni Pulong, si Bato raw kaya ginawang PNP chief ng tatay niya dahil kahit 1-star general lang kasi daw may kakayahang pigilan ang drugs sa Pilipinas. Something to that effect. Si General Torre daw, bakit naging PNP chief? Protector daw ng drug. Kamusta naman kaya yung testimony ni Asierto? Di ba sila Pulong at family ang protector ng drug lord daw at Michael Yang? Ito mga Duterte talaga, huling-huli sa akto, tumatanggi pa rin. Ikaw naman, 3J Shop ka. Asan kasi yung galaw ng gobyerno? Hanggang ngayon, bakit may immunity? Immunity from suit pa kayo sa gobyerno ni Marcos? 3J Shop ulit ito. Sir Rox, salamat naman sa Diyos at nag-heal na ang surgery ni Cecil. Basta makontrolado niya ang sugar intake niya. Di lalabo ang mata niyan. Aba, mabait ka naman palang asawa Ikaw ang nag-take care kay wifey mo. Buti yan para kung gusto mong maging caregiver si Digong, buwisit. May experience ka na. Ayun kasi, nangangayayat na raw. Painumin mo na kasi ng vitamin at i-exercise mo ang lolo ni Digong. Ikaw naman. Hindi ako pwedeng caregiver ni Digong. Ang gusto ni Digong, aputi-puti. Amangu-mangu. Ikaw talaga. Ay, mission accomplished mga friend. Sana naging masaya kayo sa mga topic natin for today. Ay, nako. Sa totoo lang, itong Duterte talagang grabe, no, puta.
Akalain mo, puta, yung mga miyembro ng PADAPA, hindi pa nagpiprepare na sa 2028. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Ha? God bless po, God bless. Mission accomplished, mga boss. Ay. Buhay, no? Pero ngayon pa, salamat pa rin tayo. Wala tayong gera. Yun na lang isipin natin, mga friend. Kaya sabi ko, di ba? Kaysa ma-stress ka, putang na. Kaysa ma-depress ka. Isipin mo lang ibang bansa na mas grabe ang inadalas kaysa sa Pilipinas. North Korea, yung gera ngayon sa Israel, Iran, di ba? Swerte pa rin tayo dito. Maski pa paano. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Dasal.